Relationship talk. Actually, yung tanong kanina ay almost same sa ating topic sa gabing ito para sa relationship. The day trust died. Alright? So, reconciliation. Paano mo i-regain? O paano ka magpapatawad? Ganun. Paano mo i-regain kung ikaw yung nagkasala o kung ikaw naman yung ginawa ng kasalanan, paano ka magpapatawad? Di ba? So, what happens after betrayal? Betrayal. Tagalog kasi betrayal. Betrayal. Introduction. There are moments in marriage that divide life into two parts. Ano yun? Before it happened and after it happened. Kung ano yung meron sa inyo bago nangyari yung betrayal at kung ano na yung meron sa inyo after mangyari. Yun yung dalawang phase ng relationship nyo. Okay? Sometimes, it was an affair. Minsan, dahil yun sa pagsisinungaling, ano pa? Wait lang naglolo ko yung aking tablet Nawala yung aking pointers. Cellphone muna ako. So, sometimes it's because of lying, it's because of death, sometimes emotional cheating, addiction, sometimes secret conversation with other people or other repeated broken promises. Whatever form it takes, one thing happens. Ano daw? Trust died. Tama, mali. So nahirapan na tayong magtiwala. Patay na yung tiwala sa atin. Wag namatay yung tiwala, hindi automatic na tapos na yung marriage. Yun yung tandaan nyo. Pag wala ka ng tiwala, hindi ibig sabihin no na maghiwalay na kayo. Kasi hindi natin yung pinopromote dito. Maaaring baka sa iba, yun yung ipayo. Pero dito sa relationship talk, sa Thursday talk, hindi natin pinopromote yung hiwalayan. Okay? So, nasira lang. Pero, hindi ibig sabihin na maghihiwalay. Kaya ang tanong ng maraming couple, can trust be restored? Can trust be restored? Yes, possible, but not through words only. Because forgiveness may begin in a moment, but trust is rebuilt over time. Sir, pa-next nga po. Nasira kasi ang aking pointers. Ito yung pinakamahalaga. What does God require after betrayal? So, kailangan natin maunawaan, ano ba yung pinapagawa ng Diyos after ng betrayal? Nagwawala yung aking baby sa labas Sabi ng mami, ako bahala. Nakita niyo sa menyas. Alright, so, sabi sa Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. So most of the time, our relationship depends on our own understanding. Pero sabi ng Diyos, trust in Him. Paano pag nagkaroon ng betrayal? Trust in Him, not on your own understanding. Trust in Him. That's why it's important, yung question kanina, na what does God require after betrayal? So siya yung tanungin natin, anong gagawin namin? Anong gagawin ko? Ba't namin? Anong gagawin ko? Anong gagawin ko para mabalik yung trust? Anong gagawin ko para mapagkatiwalaan ko ulit siya? Kapag nasira yung trust, kailangan bumalik muna tayo sa Diyos. Huwag muna sa tao. I remember this verse. Sir, nadagdag mo ba yung Jeremiah 17:5?
Sabi sa Jeremiah 17:5, this is what the Lord says. Cursed is the one who trusts in man. Ano ibig sabihin ng curse dyan? Hindi ibig sabihin dyan ay sumpa, kundi pariwara or hindi na nakakasunod sa prinsipyo ng kaharian ng Diyos. Yung ibig sabihin ng curse dyan. Who draws strength from mere flesh and whose heart turns away from the Lord. Kung sino daw yung nagtitiwala sa tao, ay talagang mapapalayo sa Diyos. Nagtiwala ka sa asawa mo eh. Ano sabi dun sa verse kanina? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Sobrang tiwala mo rin sa sarili mo na hindi mo magagawa yung isang bagay. Hindi. Na kaya mo siyang patawarin kahit anong mangyari, mamahalin kita. Ay, niloko ka, patay. Mali pala, no? Sobrang tiwala mo rin kasi sa sarili mo. So sa pagkakataon na to, dito mapapatunayan na hindi mo pwedeng pagkatiwalaan yung sarili mo. At hindi mo rin pwedeng pagkatiwalaan ng lubos yung partner mo. So parang tinuturuan ko kayo ditong wag magtiwala sa partner nyo. Hindi. Ang tinuturo ko sa inyo, mas magtiwala kayo sa Diyos kaysa sa partner nyo. Magkaiba yon. Ha? You trust your partner kasi nagtitiwala kayo sa Diyos. Yun yung sinasabi dyan. Inaano ko lang. Pinapanamnam ko lang sa inyo. Baka kasi magkamali kayo ng pagkaintindi na hindi ako magtitiwala sa iyo. Ha? Tao ka lang. Manluloko ka din. Hindi ganon. Ang tinutukoy ko dito ay huwag magtiwala ng lubos gaya ng pagtitiwala mo sa Diyos na ibibigay mo yung tiwala sa tao at kahit sa sarili mo. May pagkakataon na sinasaktan mo nga yung sarili mo. May pagkakataon nga na niloloko mo rin yung sarili mo. Sabihin mong hindi. Babato ko sa'yo itong natakot. Di ba? Minsan siniloloko mo sarili mo, sabi mo hindi ka pa gutom. Pero gutom ka na pala. Yung pala, mindset mo lang yun para makapag-diet ka. So, huwag kayong mag-alala. Point number 1 na ako pagkatas nito. Ha? Hindi to intro lang. Naintindihan nyo ba? Yung pinaka-foundation natin. Ang problema kasi, we trust people. We trust ourselves. We trust man, human being, more than God. And that's the problem. I'm talking about relationship. Huh? I'm talking about relationship. All kinds of relationship. Pero let's be specific. Sa asawa natin. Sa partners natin. Point number 1. Betrayal breaks more than trust or more than promise. Hindi lang daw yan yung break nung betrayal. Ano pa? It breaks safety, peace, confidence, emotional security, intimacy, future dreams. It destroys everything. It destroys your whole life. Bakit? Kasi ikaw yung buhay ko. O kaya pag niloko ka ng buhay mo, wala na yung buhay mo. Diba? Buko, buhay ko. Diba? Kung inaakala mo, akala mo lang yun. Kaya hindi sapat yung simpleng sorry lang. Naintindihan? Nag-sorry na nga ako, galit ka pa din. Hindi nga sapat yung sorry lang. Kahit 1,000 pa yan. Ang hirap. Buti na lang hindi nakikinig ang asawa ko. Nakatingin pala. Anyway, minsan, yung nag-sorry, ready na mag-move on. Kapares ng mga topic natin last time. Pero yung nasaktan, nandun pa rin siya sa pain eh.
So, wag natin madaliin yung tao. It's the same dun sa sinagot ko kanina. Hindi ibig sabihin, mahina siya at malakas ka. Ibig sabihin, malalim yung sugat na nagawa mo. Yun lang yun. Sabi dito sa Psalms 34:18. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. God does not ignore broken hearts. Hindi siya walang pakialam dyan. Pag niloko ka ng asawa mo, covenant to eh. Walang pakialam si Lord dito kahit nasaktan ako. Hindi ganon. Sabi niyo, the Lord is close to the brokenhearted. Pag niloko ka ng partner mo, pag nakagawa ng kasalanan, hindi naman pangit kasi siguro kung laging loko, no? Parang baka ma-manifest natin. Hindi, pinag-usapan lang naman natin. pwedeng nagsinungaling siya or may ginawa siya ng paulit-ulit tapos kahit na sinabi niya, promise talaga, hindi ko nagagawin, tapos ginawa niya na naman. Sabi niya, hindi na siya magsusugal, tapos nagsugal na naman siya. Sabi niya, hindi na siya mag-iinom, pero nag-iinom na naman siya. Sabi niya, hindi na siya pupunta dun sa mga barkada niyang puro babae kasi lalaki siya eh. Di ba? Tapos, pumunta na naman siya doon. Nakipag-inuman na naman siya kasi naghihinala ka. Wala naman silang ginawa. Pero paulit-ulit na ginagawa kaya yung trust ay nawala. Ikaw ngayon, broken-hearted, mahal ba talaga ako ng asawa ko? Lumalapit ang Diyos o malapit ang Diyos sa mga taong durog yung puso. Yun yung pagkaintindi ko dito. Tama ba ako? Crush in spirit. Kasi hindi ka na makapag-pray pag broken-hearted ka eh. Minsan, naisip na nga magpakamatay. Hindi ko alam sa ibang tao kasi pag ako broken-hearted ako, joke lang. Hindi, halimbawa may business na, di ba, mas lalo akong nalalapit kay Lord. Baka Lord, may mali akong nagawa. Ano ba to? May tinuturo ka ba sa akin? Di ba? Pero yung iba kasi, hindi ganun mag-isip. Ang nasa isip ng iba ay solusyon na panghabang buhay na. Yung wala na bang sakit. So, this is the important thing to remember. Pain needs compassion, not pressure. So, yung sakit na nararamdaman ng taong nagawan mo ng kasalanan, kailangan niya ng compassion. Hindi niya kailangan ng pressure. Kapag may betrayal, huwag mong pilitin yung nasaktan na maging okay agad. Kasi mas mahirap. Healing takes time. Point number 2. Bilis ka, di ba? Bilis, point number 2 na agad. Forgiveness is a decision. Trust is a process. So, madaling magpatawad. Ito rin yung topic ng mga nakaraan nating parang naulit lang, no? Pero siguro para lang mas maunawaan natin ng maigi. Kung nasubaybayan niyo yung series natin, napakahalaga na matanda. Kasi paulit-ulit na lang to. Forgiveness is a decision. Trust is a process. Ito yung dapat nating maintindihan eh. Forgiveness can forgive. Forgiveness can be given. Trust must be rebuilt. Kailangan i-rebuild. Hindi porket pinatawad ka na, automatic, pinagkakatiwalaan ka na ulit. Hindi ganun yun. Okay? Forgiveness releases revenge. Trust requires consistency. Ulitin ko, forgiveness releases revenge, hindi na para maghigante o gumante. Pero yung trust, kailangan ng pagiging consistent. Pwede kasing ulit-ulitin mo pa rin. Pinatawad ka ngayon, bukas gagawin mo na naman. Tapos pinatawad ka bukas, sa susunod na araw gagawin mo na naman. So, consistency yung kailangan para mabalik yung trust. Okay? Kung ilang beses nasira yung tiwala, hindi lang isang beses yung apologies. Dapat ganun din karami yung pagiging consistent mo para ma-rebuild yung tiwala. Okay? Sabi sa Luke 16:10,
verse natin kanina. Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. Yan yung tiwala. Kung hindi ka mapagkatiwalaan ng maliit na bagay ng asawa mo, it's the same, di ba? We can use
and leaves no regret. It may, yung verse na to may focus sa salvation. Pero tayo bilang tao, we can apply it both side dun sa nakagawa ng kasalanan at sa ginawa ng kasalanan. Yung mga nakagawa ng kasalanan, pag naintindihan nyo to, you will change. Doon naman sa mga nagawa ng kasalanan, pag naintindihan nyo to, you also will change sa pagiging revengeful into giving reconciliation kahit na ikaw pa yung ginawa ng kasalanan. Important thing to remember. Real repentance has fruit. Yung tunay na pagsisisi, merong bunga. Anyone can say sorry, but change behavior proves repentance. Kung talagang nagsisisi tayo sa nagawa nating mali, dapat merong pagbabago. Yun yung totoo. Point number 4. The wounded spouse needs safety, not pressure. Kapag ikaw yung nakasakit, yung trabaho mo ay hindi mang-rush para mag-heal. Your job is to create safety. Ano ibig sabihin ng safety? Safety means honesty, transparency, patience, consistency, accountability, and humility. Kababaang loob. Instead na sabihin natin, bakit hindi ka pa rin okay? Ang tagal na. Bakit hindi ka pa rin okay? Bakit hindi ka pa rin okay? Ang tagal, 1 taon na yun 2 taon ko nang pinagdusahan. Yung kasalanang ginawa ko sa'yo, 2 years ago pa yun. Ba't di ka pa rin okay? Kasi hindi niya pa nafe-feel na safe siya. Instead of saying, bakit hindi ka pa rin okay? Mas maganda sigurong sabihin, ano yung magagawa ko? Ano yung maitutulong ko para maramdaman mong safe ka na nakasama ako? Doon siguro magbabago yung maramdaman niya na you are serious and sincere. Kasi baka dun sa 2 years, may nalalaman pa siya, hindi niya lang sinasabi. Something like that. I don't know. Or maybe, talagang wala kang planong i-regain or i-rebuild yung trust. Kaya wala ka ng pakialam. Siya, naglalamay pa rin dun sa sakit, ikaw naka-move on na. Tatlo na yung anak natin, di mo pa rin ako pinapatawad. O di ba? Ikaw nakabuhay na ng 3, siya nasa lamay pa rin. Ganun eh. Hindi mo kasi nare-rebuild. Maganda nga hindi ka hinihiwala yan. Hindi naghanap ng iba. Huwag ka na magreklamo dun. Ang mahalaga, anong gagawin mo? Ikaw dapat. So, the wounded spouse needs safety, not pressure. Sabi dito sa scripture, Romans 15:1. We who are strong ought to bear with the failings of the weak. So, love carries. Hindi love ang nagmamadali. Hindi love yung nagpe-pressure, kundi yung love, yung nag-help, tumutulong sa wounded
para maka-recover. Sabi diyan, tayong mga malalakas, yung bubuhat sa mga mahihina. Ikaw na nga yung nakagawa ng kasalanan. Ikaw pa yung mataas yung apog. Ano ba yung apog, pastor? Naririnig ko lang yun eh. Wala, sinabi ko lang dito. Mukha. Makapal yung mukha. Pinaganda lang pala, no, para medyo magmukhang ibang lingwahe. No? Ang kapal na mukha mo, yun lang pala yun. Ikaw na nga yung nakagawa ng kasalanan, ikaw pa yung makapal yung mukha. Na para bang patay mali siya ka sa nagawa mo. Parang ganun, di ba? Hindi, pag ikaw yung nakagawa ng kasalanan, kung nanghihina siya dahil sa ginawa mo o dahil siya yung may pain, siya yung broken, dapat ikaw yung bumuhat sa kanya para makarecover siya bilang asawa niya. Yun. Pinakamagandang dapat gawin. Relationship talk to, kaya emotional yung salita ko. 'Di ba? Mas maganda tong ganito. Pasensyahan tayo. Meron na ako schedule every fourth week of the month. So, fourth week of the month, baka wala nang mag-attend dito kasi ayaw nilang tinatamaan sila ng harap-harapan. Medyo mild pa to eh, di ba, Pastor? Nagpipigil pa ako kasi first time ko ulit talk ng relationship talk. So, important thing to remember. Healing moves at the speed of safety. Healing moves at the speed of safety. Kapag safe yung environment, mas mabilis yung healing. Kapag pressured yung nasaktan, mas lalong nahihirapan yung puso na mag-heal. Pero pressure siya eh. Pero kung safe yung pinaparamdam natin, hindi ka na nagtatanong, okay ka na ba? Hindi, paramdam mo na lang na nagbago ka na. Pag safe na yung pakiramdam niya, yung speed ng safety, yung gagamitin nung healing para mabalik yung tiwala. Are you with me? So, gaano mo kabilis pinaparamdam yung safety? Yung pinaka-importante, yung safe na siya. Na hindi niya na mararamdaman yung sakit na yun ulit. You understand? Yun yung basihan kung kailan kanya pagkakatiwalaan ulit ng husto. So, kung hindi ka pa niya napaparamdam, kung hindi ka pa niya napapatawad, kung hindi ka pa rin niya mapagkatiwalaan, isa lang ibig sabihin, kulang pa yung napaparamdam mong safety sa kanya. Wala pang security, assurance. Kailangan maramdaman niya na safe na siya. And then, magiging kwento na lang. Magiging kwento ka na lang. Magiging kwento na lang yung sakit na nararamdaman niya. Pag naikwento niya na yon, nang hindi siya umiiyak, it means you make her or him feel safe already. It's done. You won. You rebuild the trust. Paano kung baliw yung asawa ko? Kahit na umiiyak siya, natatawa siya. Hindi ko alam pag ganun. Bahala na siya. Point number 5. Restoration requires grace and truth. So ito na. Some couples choose grace only. Pinapalampas lahat. Tama ba yan? Yan. Hindi pinag-uusapan. Sorry, parang okay na yun. Ganun. Grace eh. May grasya. Walang accountability. And this is not the right way. This is what we call denial. Pag hindi na pag-uusapan yung isang bagay, hindi yun nare-resolve. Pag iniwasan nyo ng iniwasan, sa susunod na mga panahon, mabobrought out na naman yun. Bakit? Hindi kasi natapos. Pwede ba yun na hindi na lang pag-usapan? Tatanong nyo ako, pwede ba yun na wag na lang pag-usapan? Kasi pag pinag-uusapan namin na uuwi sa away, subukan nyo na pag-usapan kahit mag-away kayo. Pag-usapan nyo, tapos subukan nyong baligtad eh, no? Mali yung pagkakasabi ko eh. Ganito yung tama. Subukan nyo, pag-usapan nyo, hindi, subukan nyong mag-usap kahit nag-aaway kayo, hindi ganun. Pag-usapan nyo, tapos subukan nyong hindi mag-away.
habang pinag-uusapan nyo. Kasi, magiging yan? Zombie. Patay na pero buhay pa rin. Akala mo tapos na pero gaganon pa rin yan every time na may naaalala. So, kailangan matapos. Kailangan pag-usapan. Kailangan tapusin. Tuldukan. Ano yung resolution? Magpirmahan na. Some couple choose truth only. Laging binabalikan, laging brought out, laging isinusumbat, para bang pinaparusahan na yung partner kasi may nagawa. Truth ng truth pero walang grace. So kailangan with grace and with truth. Ano sabi diyan? Restoration requires both grace and truth. Hindi lang grace, tapos hindi nyo na pag-uusapan, hindi mabibrought out yung katotohanan. Hindi rin pwedeng puro katotohanan lang, tapos walang grace. Sino sa inyo nakakilala kay Grace? Kinasal yun nung Sabado. Kay Mac. Ay, palakpakan natin si Mac. Sila ay kinasal na for the longest time. I'm happy for you, Junrel Balcos. So, si Mac ba? Ay, hindi Junrel Balcos. Pa-check mo yung papel baka Mac yung nakalagay doon, iba yun. So, nasa na nga ako? Dapat hindi lang truth, hindi lang grace. Dapat magkasama. Okay? So, real restoration needs grace and Mac. Mali lang. Grace and truth. Okay? Grace says, I want healing. Truth says, we need accountability. Okay? Yung grasya, kailangan ng healing. Yung grasya, kailangan ng patawad. Kailangan magpatawad. Totoo eh. Hindi pwedeng hindi kasi hindi kayo pwedeng maghiwalay. Kung sino yung pinag-isa ng Diyos, hindi pwedeng paghiwalay ni numan. So kahit kayong dalawa, hindi nyo pwedeng paghiwalayin yung sarili nyo sa isa't isa. Wala, di ba? So, ang kailangan ay reconcile. Kailangan ng healing process. Kailangan din ng forgiveness. Yun yung grace eh. Tapos, dapat may accountability. Kasi yun yung truth. Kasi totoong may nagawang mali. At totoong may nasaktan, that's truth. So, we need that two. Grace and truth. Hindi pwedeng grace lang, yung patawad lang ng patawad. Sige, okay lang yan. Sige, okay lang yan. Okay lang yan. Tapos hindi na kaya. Kasi ikaw lang yung nag-a-adjust ng nag-a-adjust. Grace lang ng grace yung pinapa-iral mo. Pero hindi nyo na pag-uusapan na nasasaktan ka na talaga at nakakagawa siya ng mali. Hindi magiging maayos yung relasyon nyo. Peke yung saya na mararamdaman nyo. Siya, masaya siya, pero takot. Bakit? Alam niyang may ginagawa siyang mali eh. Na ayaw niyang mahuli. Tapos ikaw naman,
rebuilt God's way. Not your own way, but God's way. Not through pretending, not through rushing, not through excuses, but through truth, repentance, forgiveness, consistency, and grace. So this is the key truth. Ano sabi dyan, sir? Betrayal may die or may kill trust, but it does not have to kill the covenant. Wow. Diba? Yung betrayal, pwede niyang patayin yung tiwala, pero hindi yung covenant. Ano yung covenant? Till death do us part. Covenant between you, your spouse, and you to the Lord. Hindi pwedeng mapatay yun ng betrayal. Okay? Ang pwede lang patayin ng betrayal ay trust, pero hindi yung pagiging mag-asawa nyo. Amen? Amen? Isa pa. Amen? Whew. Anong sunod, sir? Forgiveness opens the door. Repentance walks through it. Consistency rebuilds trust. Grace sustains the journey, and God restores what human strength cannot. Let's declare it. Let's declare this. Meron pa? Trust may die in a day, but by God's grace, it can live again. Okay. Let's declare this. 1, 2, 3, go. I declare that the betrayal will not have the final word over my marriage. Next. I choose truth over deception, repentance over excuses, and forgiveness over bitterness. I will not rush healing, but I will commit to the process of restoration. Next. I will build trust through honesty, consistency, humility, and love. I believe that what was broken can be restored by the power of God. My marriage will not be defined by its deepest wound, but by God's greatest work of redemption. In Jesus' name, amen. Thank you sa time nyo. Wala na ulit time para magtanong.